Ito po ang magiging topic natin for today. Nako, ito. Meron pong nagkalat. Merong kababuyan na ginawa sa loob ng Malacanang. O, pag-uusapan natin yan mamaya-maya. Ha? Mga sundalo, ito mga inaantay ng marami. Mga sundalo nanindigan na laban sa korupsyon ng gobyerno. Pangatlo, pagkatapos kay Cheese, si Bongo, tapos si Pastor naman. Ako, pambihira. Ito palang hindi pala unity ang itinatayo ni Bongbong Marcos kung hindi unituro. Pangapat, pangako ni BBM sa pulis, di tinupad. O yan, kayo, nagpabudol kayo dyan eh. Kasalanan nyo yan. Okay? So, hindi na po natin pagtatagalin. Ako'y nagre-request lang. Sana po i-like nyo po itong vlog na ito. And doon sa mga hindi pa po subscriber, baka naman, konting lang bem. Pakicheck nyo, baka pwede kayong mag-subscribe. Muli, nag-i-inform si YouTube sa akin na lagpas kalahati ng manonood dito sa channel ng Coach Oli News PH ay hindi pa po nakasubscribe. Baka naman makalambing ng konti, subscribe po. Napaka-importante po niyan sa atin. Okay, hindi na po natin pagtatagalin. Diretso po tayo agad sa ating topic dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Simulan po natin dito kasi importante ito na ipakalat natin. Tulong-tulong po tayo ikalat itong balita na ito dahil malaki po ang maitutulong nito sa ating bansa. Sa Madagascar matapos kumpirmahin ng isang army commander na nasa kontrol na ng militar ang kapangyarihan sa bansa. Why? Ito ay kasunod ng impeachment at pagtakas si Pangulong Andry Rajoelina kasabay ng eroplano ng militar ng France matapos mabigong makontrol ang mga demonstrador. Alam mo na, ako dito sa Madagascar, na-impeach yung Pangulo tapos tumakas na at controlled na ng sundalo. Nakaw! Nakakainggit kayo. Ewan ko lang sa akin, naiinggit ako, pambira. Naalala ko tuloy noong panahon ng kanyang tatay na itong si Senior. Noong napasok na yung Malacanang at tumakas na papuntang Hawaii, ito si Marcos Senior. Nako, napapadalas ang panaginip ko dyan. Totoo po, nako. Sana kapulutan ito ng aral. Ng ating mga sundalo, ng ating mga opisyal na magnanakaw, at ng mga Gen Z. At tayo, mga ordinaryong Pilipino, matututo po tayo dito. Pakinggan natin, Ladies and gentlemen, since his election to the presidency of the Republic of Madagascar, ano nangyari? Kasi iba salita, babasahin natin, Mr. Andry has multiplied actions like to compromise the dignity. Nako, parang sa bansa natin compromise din yung dignity. Buti dyan compromise lang yung dignity. Yung bansa natin, talaga ang presidente natin, talagang lugmok. The worst. Even, sabi nga ni Chavit, mas masahol pa doon sa tatay. Ibisipin mo yung tatay sabi ng mga dilawan dilawan nagsasabi niyan. Diktador, mamamatay tao, magnanakaw. Ito si Bongbong, the worst pa raw. Ano pa? Hindi lang dignidad ang nawala sa Pilipinas. Pati pera. And neutrality attached to the presidential office. He has engaged in activities incompatible with his other factions and made personal use of public resources for the private benefit of his supporters. O yung ginamit ang pera ng publiko para sa pang-pribadong kapakanan. May pambihira. May ko-compare mo talaga sa Pilipinas. Ginamit ang pera ng taong bayan para sa kapakanan ng pamilyang Marcos at Romualdez. O di ba magpinsan niyang dalawang yan? Ginamit para sa ghost projects di umano. Ay, naku, Madagascar. Ako
medyo nabibilib ako sa mga tao diyan, ha. Candidates as personnel à son influence publique, à des fins privées, aux partisans. Nagdiwang sa kalsada ng Antananarivo ang libo-libong mga mamamayan. Naku, alam niyo nung pinapanood ko 'to, nainggit ako. Yung tipong nagdidiwang na tayo, yung tipong napanagot na natin yung mga gahaman ng pagnanakaw. Wala po ako, baka sasabihin niya, inciting to sedition. Hindi, wala po ako sinasabi na gagawing illegal. Kasi ang problema yan sa mga yan, ang ginagawa natin ay freedom of speech, sa kanila inciting to sedition. Sabi nga ni BP Sara, freedom of speech yan. Hindi yan yung destabilization. Iniiba nila yung namang isang illegal na insertion, ang tawag nila amendments. Ganyan po nila ginugol. Wala ako sinasabing gagawin natin ito. Ako'y naiinggit. Kayo ba? Hindi kayo naiinggit yung nagse-celebrate tayo, yung tipong lumayas na. Lumayas na ang mga animal dito sa Pilipinas. Bumalik na sa Hawaii. Pero ako mga kailan lang galing akong Hawaii. Gusto kong mabalikan yung Hawaii. At ipinapangako ko. Siyempre, sa permisyo ng ating Panginoon, ay kung sakali man may ibalik na magnanakaw sa Hawaii, gusto kong bumalik dyan sa Hawaii. Napakaganda dyan. Swerte naman nung magnanakaw. Sa Hawaii pa pupuntahin. Ilang hudyat ng pribagong yugto sa pamumuno sa isla. Ayon kay Commander Randria Rina, isang konsehong binubuo na militar ang namumuno sa bansa ng hanggang 2 taon kasama ang isang transitional government bago magsagawa ng halalan. Teka muna, ang ganda nitong ginawa Gen Z ang nanguna Gen Z. Nakakatuwa yung Gen Z nila. Yung Gen Z natin, rally ng rally, walang pinapanganalan, mga duwag. Yung military doon, nag-take over, ang tatapang. Talagang pinagtanggol nila yung karapatan ng taong bayan. Hindi sila nagmukhang pera, yung militar doon. Kasi kung magmumukhang pera yan, hindi yan sasanib dyan sa ganyan. Pero ano pa ang purpose ng militar? To protect the Constitution. Kung binababoy na yung Constitution, nagnanakaw na, nilalagay pa sa pwesto, nagnanakaw na, gagawin pang state witness, pambihira. Tapos meron tayo mga Gen Z, sigaw ng sigaw. Huwag matakot. Ayaw naman pangalanan, mga animal. Sinabihan ko yung anak ko, kung may nangunod dito, nakaklase ng anak ko. Pero huwag kasali na sali dyan sa rally na yan. Pinopondohan ng komunista yan. Tingnan mo, hindi nila mabanggit yung pangalan. Di ba? Tingnan nyo yung mga nandoon, mga komunista. Hindi lahat, pero madami. Nakakita na kayo ng rally, hindi pinapangalanan, Ay, kayo mga Gen Z, hindi ko nilalahat. Meron din kasi kaming mga Gen Z na doon sa nakasama doon sa rally nung nakaraan. May mga matatapang din, sumisigaw ng Marcos resign. Dapat ganun. Rally kayo ng rally. Eto Gen Z nanindigan. Hindi nagpagamit sa komunista. Kaya tagumpay. Saan ka nakakita ng rally hindi pinapangalanan? Paano magiging tagumpay yung parang tanga lang? Hindi po lahat ng Gen Z, ulitin ko. Isang konsehong binubuo na militar ang namumuno sa bansa ng hanggang 2 taon kasama ang isang transitional government bago magsagawa ng halalan. We made a decision because, as I have explained several times, nothing is working in Madagascar. J'ai expliqué ça plusieurs fois. Parce qu'il n'y a rien qui marche à Madagascar. Il n'y a pas de président. There is no president, no president of the Senate, no government, nothing is working. Il n'y a rien qui marche. Donc, So we have to take responsibility. That's it. Nako, wait, alisin muna natin yan. Oo, magagalit yung
Wala daw nangyayari sa presidente, walang Senate. Ako parang yung ano, yung Senate natin naging Itbulaga, naging noontime show. So walang nangyayari. So they have to take initiative or they have to take responsibilities itong sundalo. Kakainggit na. Mabuti pa yung sundalo diyan. Nakalipat na kaya sa Madagascar. Isipin mo, animal. Nanindigan yung mga sundalo, hindi mukhang pera. Para ipagtanggol ang konstitusyon. Nakakainggit ang ano dyan. Ha? Nakakainggit ang sundalo, yung Gen Z, matapang, papangalanan, no? Ang layo natin. Ang layo pa natin. Dito, yung magnanakaw, ginagawa pang hero, animal. Hmm. Tuloy natin. Inaano ko lang kasi. Président, Sinuspindi rin ng militar ang lahat ng pangunahing institusyon ng pamahalaan, kabilang ang Senado at ang Korte Suprema. Ang nasabing pag-aalsa ay bunga ng lingguhang kilos protest ng Gen Z laban sa korupsyon, kakulangan sa serbisyo at pamamalakad ni Raulina na siya ring unang umupo sa pwesto matapos ang isang coup noong taong 2009. Alam nyo, ito ang hindi naiintindihan ng gobyerno eh. You have to face reality. Kasi lagi nilang sinasabi, fake news lang naman yung mga DDS, ganyan lang naman yan, ganyan. Ang problema kay Marcos, hindi siya marunong makinig. Kung siya ay sensitive sa sigaw ng taong bayan, ang tao ba magrereklamo? Hindi, kung si Bongbong Marcos in the first place, hindi niya nilagay si Tambi as Speaker of the House, walang flood control na mangyayari, ghost projects. 'Di ba? So kung nakinig ka lang, Bongbong Marcos, but anyway, baka sinadya mo ilagay para makinabang ka rin dyan. Di umano. Pero kung wala naman talagang, isipin mo, kung maganda ang ekonomiya ng Pilipinas, sa tingin ninyo may magrereklamo? Sa tingin niyo may magrarally? Wala. Merong mang mag-rally, yan yung mga komunista. Dahil lagi naman yan, rally yan ng rally ng rally ng rally. Wala nang nagustuhan presidente yan. Until now. Kaya nakakagulat, pambihira eh. Di ba yung mga komunista, rally ng rally, walang nagustuhan yan. Ngayon hindi. Nakakagulat. So, huwag kayong madismaya kung bakit maraming complaint sa inyo. Kayo hindi nyo ginagawa yung trabaho ninyo eh. Di ba? Ako lang, wala po tayong pinapatukuyan dito ha. Hindi po to inciting to sedition. Ako nilalabas ko lang yung karapatan ko bilang isang Pilipino. At huwag niyong kontrahin yon dahil may karapatan tayong magsalita. Wala naman akong niyayaya. Di ba? Kayo din, mga Pilipino, may karapatan kayong magsalita ng naaayon sa batas. Ako'y talaga, nasabi ko, pambihira. Kailan kaya mangyayari na ang sundalo ay ipagtatanggol ang konstitusyon? Ako'y napapatanong sa aking sarili. Ako'y napapatanong at hindi ko talaga maiwasang mainggit sa sundalo nila, sa Gen Z nila, sa ordinaryong mamamayan na talagang nanindigan, hindi lang basta sigaw ng sigaw. Di ba? Kailan? Kailan kaya? Diba? Alam ko marami sa kababayan natin na katulad ko, inggit na rin. No? Wala eh. We cannot see anything coming from the government na inaayos to. Kasi isang senyales na inaayos ito ng gobyerno ay yung pag-amin. Tapos repentance. Pag-amin na nangyayari, tapos hindi na uulitin, tapos repentance, tapos mag-iimbestiga sa tamang paraan. Transparent na pag-iimbestiga, hindi yung parang ICI na sikreto. Tapos doon mismo, doon sa yung major problem natin. Ano bang major problem natin? Flood control.
ghost projects. Ba't napunta tayo sa Parmali? Napunta tayo kay Bongo. Napunta tayo kay Cheese. Ngayon naman, napunta na naman kay Pastor Kibuloy. Pambihira. Diyan pala makikita mo wala ng pag-asa, wala ng solusyon silang gagawin eh. Ito po, tingnan ninyo ha. Tingnan nyo, anong solusyon ang naisip ng gobyerno? Ito ay nilabas ng News 5. Mawawalan ng monthly pension. Posibleng mawalan ng monthly pension ang retired military officials na nagpapakalat ng maling impormasyon at mga seditious statement ayon sa Armed Forces of the Philippines. Yan ang problema natin. Imbis na salubungin at pakinggan yung taong bayan, yung militar, ang ginagawa ni Bongbong Marcos, nagbibingi-bingihan, tapos tatakutin. Alisan ko kayo ng pensyon, mga animal kayo, huwag kayo kasi hindi naman seditious eh. Ikaw ba ang magpahayag ng, yan ang sinasabi natin eh, yung pinapahayag mo, yung discontent mo, yung pagkaayaw mo sa ginagawa ng gobyerno, ang tawag nila seditious. Hindi po seditious yun. Freedom of speech yun. Hindi po inciting to sedition yun. Freedom of speech yun. Freedom of the press. May karapatan kaming magsalita. Ang problema sa inyo, kesa tinatanggap nyo, pinapakinggan nyo yung sinasabi ng taong bayan para masolusyonan ninyo, makatulong at mahanap yung problema na yung taong bayan ay manumbalik ang tiwala. Hindi, tinatakot nyo mga animal. Kaya sinasabi ko, wala talagang, hindi ko makita yung solusyon in the near future. Ang nakikita ko solusyon talaga dito, 2028 eh. Dahil pag ganito ang gobyerno nito, wala ito. Nagpagtatakpan yung kanilang kagaguhan. Yung nakawan dyan sa ghost projects. Ayaw harapin. Eh hindi lang naman yan eh. Pati senador eh, di ba? Ginagawa nila yan. Oh, magsasalita ka, Cheese. Hindi mo tinuloy yung impeachment? Yari ka. Ikaw, Bilyar? Lumipat ka sa kabila, yari ka. O yan, lumipat uli-ulit si Bilyar. Di ba? Natakot din ng mga animal. Villanueva, si Bongo, babalikan na naman yung Parmali. Ay, sinasabi natin, puro pananakot. Kung hindi pananakot, demanda ang gagawin. Pag hindi kayang pilipitin ang leeg, tatakutin. Sa ngayon, retired 2 general ang pinakamataas na rango na nagmomonitor ng AFP na nagpapakalat. Liwanagin nyo, ano yung fake news? Kasi baka totoo yung balita eh. Baka totoo yung sinasabi. Tinatawag nyo ng fake news. Ganyan si Claire eh. Mabanggit lang yung fake news peddler. Di ba? Ano ba ang fake news? Yung sinabi ng presidente ay walang pumasok na baril. Yung ba ay hindi pa fake news? Walang pumasok na baril sa KOJC? So pag binanggit namin yun, seditious. Pag binanggit namin yun, fake news. Yung sinabi namin na sinabi ni Boying at saka ni Bongbong Marcos na hindi pa papasukin ng ICI, fake news ba yun? Basta hindi pabor sa inyo, fake news. Parang yung amendments ni Risa. Pinipilipit lang ang salita. Seditious na yun. Yung may namatay, diyan sa LA, nakasama ng Pangulo yung asawa, namatay sa cocaine. Fake news ba yun? Pag sinabi namin ganun, seditious yun. Liwanagin nyo. Huwag nyo pinipilipit yung leeg ng tao pagka hindi gustong sumunod sa inyo. Tatakutin kasi pension eh. Pension. Mahiya kayo. Pinagtrabahuhan ng mga sundalo yan. Huwag nyo kaming gawing robot. Demokrasya ito eh. Hindi kami yung parang sinusian ninyo. Gusto nyo tumakbo kami sa kagustuhan ninyo. Pag may nakita kaming mali, malahimik kami. Hindi po robot ang mga Pilipino. Hindi po robot ang mga sundalo natin. Kaya tuloy yung iba,
Ay, nakakainggit ang Madagascar. Yan lang ang masasabi ko. If if the legal channels determine that this is so, mawawalan ng pensyon, then we will follow saad ni AFP. Eh, sino magdidesisyon? Si Boying, di ba? JBC, ICI. Sino magdidesisyon na fake news nga? Kayo-kayo lang yan eh. Di ba? Hawak nyo ng lahat. Kulang na lang. Maglagay ka pa ng tae dyan sa Supreme Court para hawak nyo ng lahat. Lahat ng posisyon, tae nyo, nakaposisyon. Animal kayo. Next po, ito pa, isa pa. Ito, bliner ko lang ito kasi alam nyo na, mahirap na. Ito ay si Manuel Quezon, apo ng dating Pangulo, pambihira. Oh. May pasabog. Oh. Rappler to, Rappler. Alam naman natin. Pambihira. Rappler na naman. You know it's bad when a heart is broken. Evangelista, that is. Stephanie Zubiri made a pitch for understanding because folks like her are hardworking. Because God damn it, I work so hard. Now, Hart says the times have forced her to make a sacrifice. So, this year, she's skipping Fashion Week in Paris. Anong issue mo? Manuel Quezon III. Anong issue mo? Bakla! Inggit ka sa maganda. Huwag niyong kinaiinggitan yung maganda. At saka tunay ang dede. Kung wala kayong matres, yan ang tinalaga ng Panginoon eh. Huwag niyong kinaiinggitan. Tingnan mo, ang laki ng problema natin sa baha. Ang issue nitong apo ng dating presidente, yung asawa, ang daming naiinggit kay Cheese. Ako po, hindi ako kay Cheese naiinggit. Hindi ako maiinggit kay Cheese. 'Di ba, bakla? Hindi po. Inamin naman daw niya bading siya. So okay. Buti nga hindi bading ang tawag ko sa iyo. O, kasi sabi ni Sir Jack, pag bading masamang bakla. Bakla lang, kayo na mag-decide kung bading to o guding. No? Pero huwag ka mainggit, bakla. Dito kay Hart, ha? Huwag ka mainggit. Gaya sabi ko, ako hindi ako mainggit kay Hart. Kay Cheese. joke lang. Ha? Huwag ka mainggit. Kasi bakit dinadamay nyo yung personal? Alam mo, sa atin, ikay matagal ka ng journalist. No? Let's be professional. Huwag natin idama yung personal. Let's be professional. Issue lang tayo. Anong kinalaman ni Hart sa Ghost Projects? Diyan na nakalantad na si Tambi sa harap ninyo. Isang kembot mo na lang, bakla. Tuturo na si Bongbong Marcos. Nakay Hart ka pa rin. Ano ba naman itong mama na ito? Is the world of illusion. Here, reputational damage spells commercial death, which is why Sparkle took pains to condemn news that Hart Evangelista might have lost some endorsement deals. Part of the Hart damage is she's no longer Francis Escudero's secret weapon. Cheesy as it sounds, Hart's always been a sword and shield. She's a sword because she's able to pierce the hostility of those who don't like her husband. Yan. So, parang ibig sabihin, pinapakinabangan ni Cheese si Hart sa politika dahil yung ayaw kay Cheese nakukumbins ni Hart. Hindi po totoo yan. At saka kung totoo man, anong pakialam mo? Pero titingnan po natin. Hart is different from the others. Bakit? Hindi po nakikialam sa politika. Alam mo masakit dito. She has her own career. She is Hart before Cheese. You are not Manuel Quezon without your grandfather. Tanggalin mo yung apelyido mo. Di ba? Nakikita po natin ang ibig kong sabihin. Hindi po nakaano si Hart kay Cheese, ha?
So, iba ang pinapalabas nitong si bakla. or who don't care much for the murky world of politics. She's a shield because there are more people who love her than people who hate her husband. And her goodwill has often been enough to take the edge off public hostility to her husband. That's not unique. When Ferdinand Marcos was Ayan. So, kinumpare niya na kay Marcos. Ang bira naman. Hindi ka marunong mag-compare, Brad. Itsura na lang. Ang layo na nung si Marcos tsaka si Belda. Pambira. Kaliwat kanan. Kayo nga dilaw ang Rappler ang pa dyan Kinain mo na talaga suka mo. Kino-compare niya kay Marcos tsaka dito kay Imelda. Ang layo naman. O sige, anong pagko-comparison niya? having a hard time clinching the Nacionalista presidential nomination in 1965, he sent his wife Imelda to cry before the Lopez brothers. It worked. The Lopez Oh, yeah. So Lopez Brothers. So pinauyak niya sa Lopez Brothers para makuha yung Nacionalista Party kasi ayaw kay Bongbong Marcos. Ay parehas magnanakaw. Kay Senior. brothers gallantly agreed to support Ferdinand. Imelda became his secret weapon, and this way, she gained and grew her own power base. But Ayun. So ngayon, nakiusap siya. Epektibo. Tinanggap ulit si Senior. Nang dahil doon, nag-grow daw yung power base ni Imelda. Ang layo. Ang layo ng analogy mo. Ang layo po. Una, may karir sarili si Hart. Hindi siya nakikisaw-saw sa politika. At hindi niya ginagawa na nagpupunta roon para kumuusap ng mga politiko. Baka nagseselos lang yung babae dyan sa palasyo. Pinakakanasa inyo, kayo naman, kanakain nyo, tain nyo. Ako'y nagtatanong lang, hindi kita pinagbibigtangan bakla. Hindi po ako galit sa bakla, Wala ako sinasabing tinatawag ko lang siya. Gaya na sabi ko, kayo na mag-decide kung bading to o guding. there's our cautionary tale. There comes a point when the magic wears off. The sword is blunted. The shield is broken. The moment comes when luxury is seen as filthy, when celebrity becomes suspect, and lifestyle becomes an accessory to the crime. Because your Instagrammable moment comes at the expense of the people. And I Alam mo, yung yaman siguro ni Hart, hindi naman malalayo doon sa mga ka-level niyang artista. Huwag mo i-level doon sa mga pipitsuging artista, ha? I-level mo siya doon sa mga artistang katulad niya. Alam mo, Brad, ito sasabihin ko sa'yo. Baka hindi mo alam ang power ng internet. Diba? Baka sabi niya kasi maliit ang kita nito si Hart. Hindi. YouTube alone is, ay nako. Alam to ng mga vloggers. Huwag mong minamaliit ang online. Huwag mo rin, iba ang power niyan. Iba ang income niyan. Kasi dahil dyan, may endorsements yan. So, gaya ng sabi ko, hindi niya kailangan si Cheese. Gaya ng sabi ni Guanzon, mayaman na si Cheese. Mayaman na si Hart dati pa. Bago pa si Cheese. Sabi ko nga maraming nagsasabi, mas mayaman pa to si Hart kesa kay Cheese. proud of what I have. Ako payo ko lang sa mga bakla, Hindi sa'yo. Huwag kayo naiinggit pag may maganda. Yan lang. Tunay yan Kahit anong mangyari. Maganda man yan o hindi maganda o hindi kagandahan, tunay, alam ko, wala kayong laban. Acceptance lang yan, Brad. Acceptance lang. Di ba? Ginusto nyo yan ginusto nyo maging fake. Hindi. Huwag nyong personalin yung mga taong ganun. And what else can I say? We just don't know how long this moment will last. While Hart wept, she did mention her fans were telling her, Laban, Laban. That I'm sorry for my fans that I'm not going to Fashion Week. I know that you guys say laban, ganyan. Not in the justice for Aquino, justice for all sense, of course, but simply out of sincere and committed fandom. And that's the moral of our story. They will follow their heart, right or wrong. They will collectively survive. They will live to fight another day. Because if you follow your heart,
everyone has to live happily ever after. Ando sa akin lang, ilayo nyo dito si Hart sa usapin. Ilayo po natin yung personal, 'di ba? Ang ang problema kasi dito sa gobyerno natin, ang sabi nila, bubuo sila ng unit team. Ang bubuuin pala nila unituro. Anak ng teteng. Tinuro na ng lahat-lahat may kasalanan. Pati mga asawa tinuro. Pati nga yung asawa ni Marcoleta sinilipan eh. 'Di ba? Pati asawa ni Roque. Pambihira kayo. Biglang naglalabasan. Biglang sumusulpot yung mga ganyan. May mahiya kayo. Di kasi sinasabi dito, itong komunist, itong defender of morality ang sinasabi. Ito kay nabalitaan ko ito ha. Nabalitaan ko po ito sa aking puting puwet. Meron po akong puting puwet at sinasabi sa akin, ako ayaw ko maniwala dahil baka fake news. Sabi ko, hindi naman siguro. No? Kasi siya involved before, parang nasa PCO siya. Nung panahon ni Pinoy. Ni Pinoy. Oo. So nasa Malacanang siya. Aba, ikaw ba ay nagkaroon doon ng sexual harassment? Ako nagtatanong lang Nailabas mo ba yan sa columns mo? Dahil sumusulat ito nailabas mo ba? Kung totoo na, ilabas mo ba yan? 'Di ba? Parang ka kasi, pinapalabas daw nito, ang gusto daw palabasin nitong Mama Nacho ay siya ay defender of morality. Pero alam daw sa work environment niya kung paano yung harassment na ginagawa. Yun ang nasabi sa akin. Sabi ko, hindi, fake news yan. Fake news yung sinasabi mo. Hindi, Coach Oli. Alam nila yan sa loob. Pati mga katrabaho, alam nila yan. May sexual harassment yan. Tingnan mo, hindi niya nilabas sa column. Sabi ko, wala ako dyan. Basta ako, ayaw ko maniwala. No? Ayaw ko maniwala sa mga ganyan-ganyan. Sabi, Coach, lalabas ang ebidensya. Ano lang, kalma lang. Sige, tingnan natin. Anuin muna natin, So, ayan po yung sa Malacanang pang nangyari. May ganun bang nangyayari sa Malacanang? May kababuyang nangyayari sa Malacanang? Tanong ko lang, sino ba ito? Sino ito? Tingnan natin. Nakita ko, ito si Manuel Quezon na ito, yung nagsasalita kanina. Siya ay apo nung dating presidente, si Manuel Luis Quezon. Oo. Writer, historian, and former government official. Undersecretary and spokesperson of the Presidential Communication Development under President Noynoy Aquino. Ay, dilaw. So alam na natin ang turo ng dilaw. Yan po ang unituro. Unituro yan. Turo nyo. Layo natin sa Ghost Projects, turo nyo yung asawa. Dilaw na dilaw pala, kaya pala Kaya ako nagtatanong lang naman kung ito ay may katotohanan. Request lang natin. Sa issue lang po tayo. Doon lang tayo sa politiko. Huwag natin idama yung mga asa-asawa. Huwag natin personal. Kasi hindi naman sila kasali dyan. Hindi naman to gumagastos ng ng parang yung mga nepo babies. Tapos wala namang trabaho. 'Di ba? Ito naman made woman na siya even before cheese. So para palang sa PCO pala ito spokesperson of the presidential. Bakit para may saltik yung mga tagapagsalita ng Pangulo? Parang tuta na lang yung mga tagapagsalita ng Pangulo, no? Ewan ko ba. Ito next, tingnan po natin. Ito, pag-usapan natin. Pagkatapos kay Cheese, ang pinag-inita naman si Bongo. Pagkatapos ni Bongo, lumutang tong animal na to. Lumutang si Torre. At alam natin, pag lumutang ito, ang isusunod nito si Pastor Kibuloy. At ang Duterte. Alam na natin yung
kidnapper yan eh. Sabi ni Baste, ay ni Pulong. Oh, di ba? Ang tagal na itong nakapahinga. Ito ata yung multong kausap ni BBM. Nawala ito. Ngayong kalagitnaan ng baho, lumulutang sa ghost projects, kailangan na naman nila ng diversion. Labas Torre. Another diversion. Sinong kikidnapin nating kasunod? Pambira. Oh. Ay, di ako nagsabi nun. Si Pulong ha. Yung Pangulong Rodrigo Duterte. At dalawa yung nagsalita recently. Yung anak po niya na ang tawag niya pa rin doon ay kidnapping. Tapos ang dating kalihim ng panahon niya na si Teddy Boy Locsin sinasabi na kidnapping din yung ginamit na word. Pero alam natin at na-cover naman namin kung paano nangyari lahat. Eh talaga namang kidnapping. Ikaw naman, huwag ka nang asumipsi. Events leading up to yung papunta sa Hague ng dating Pangulo. Ano reaksyon nyo na kidnapping pa din ang sinasabi nilang term doon sa nangyari? Well, for one, mga kuha nila yan eh. Mga Ano? mga opinion nila yan. Mm. So, okay lang na they can say what they want. We respect them. So, sino susunod na makikidnap? Wala natin. Sino ay susunod na kikidnapin? Their opinions. Pero nasa Nagtatanong lang, Brad, ha? Baka ano ka rin eh. Baka pikon ka. Ha? korte na yan at dapat ng pabayaan ng korte na mag-decide at talagang mag-pronounce kung ano ba talaga ang nangyari na yan. Kita nyo mga double standard kayo. Pag laban sa inyo, korte. Babanggit kayo ng korte. Nung sinasabi namin padaanin muna sa korte si PRRD, ayaw nyong paharapin. Ganito mga ito. Kaya nga sabi ko, etong mga maiitim na to, etong mga maiitim ang budhi, iniiba-iba lang nila yung salita. Yung sedition, yung freedom of expression, ginagawa nilang sedition. Yung insertion, ginagawa nilang amendments. And about Teddy Boy Locsin, I think he was a member of the House when RA 9851 was enacted. Yan. Research ka ng research kaya hindi ka makasagot ng ano. Dapat nililista mo na yan bago ka in-interview. Ikaw talaga. O ano yon, nag-research ka, nag-google ka, RA cheche. O ano sinabi ni Teddy Locsin? Kasi sabi niya yung ginawa kay PRRD pangingidnap. And no member of the House voted against RA 9851 or abstained from voting on that. So, RA 9851 authorized the government to surrender to appropriate international tribunal any Filipino charged with crimes against humanity. Ayun. So, para sa kanya, yung RA something na yan ay pinapayagan na i-endorse sa international community ang na-charge. Di ba? Okay. Kasi may counter-argument pa dyan. Hindi lang yan. No? Pero let's assume tama yung argumento mong yan. Ito sasabihin ko sa'yo. Kahit po kailang isubmit ang ating citizen sa ibang bansa, kailangan dumaan sa korte. Brad, lahat ng dadaan sa korte. Hindi ka pwedeng basta ka magdi-design, mangingidnap ka, dadalin mo ron. Yan ang hinihingi eh. Dapat, pinapunta muna sa korte si PRRD at hayaan ng korte mag-decide kung pwede siyang dalhin doon o hindi. Ang problema sa'yo, minadali mo. Kasi ayaw niyong sumunod sa batas. Ang pinapaniwala niyo, bend the law. Kung tama yung batas na yan sa interpretasyon mo, may kulang pa rin. Halimbawa, bigyan kita ng halimbawa. May nakita kang pinapatay. Nakita mo na, nakita ng taong bayan. Alam mo, siya pumatay. Kitang-kita mo na. Kailangan pa rin dumaan sa korte. Hindi pwedeng ikaw magbibigay ng sentensya. Ano, ikaw na pulis, ikaw pa korte? Aba, abusado ka, animal ka.
pagka gano'n ang gawain ng isang tao, abusado yan. Kaya nga may check and balance tayo eh. Di ba? Meron tayong legislative, executive, tsaka judicial. So lahat po yan dadaan sa korte. Hindi, kaya nga may an accused is considered innocent until proven guilty. Why? It is very important sa isang demokrasya ang due process, tore. Yung ginagawa mo na style, yung ginawa mo kay Pastor Kibuloy, pinasok mo yung nang wala kang tamang search warrant at saka warrant of arrest, pinasok mo yung KOJC. Anong sinabi mo? Nandoon ako, narinig ko yun. Sa harap ko sinabi mo yun. Papasok kami sa ayaw o sa gusto nyo. Doon na lang kayo saka na lang kayo magreklamo sa korte. Hindi pwedeng ganoon. Parang yan yung mga sinaunang pulis na ugali. Gagawin namin ang gusto namin. Sa presinto ka na magpaliwanag. Hindi po pwede. 2025 na tayo. Dapat nirespeto due process. Hindi. Kasi alam mo, problema dito. Pwede kang gawan ng kwento eh. Tapos pag ginawan ka ng kwento, even now, magkapatid ang SILG tsaka ombudsman. Ang senador, kakuntsaba rin ng presidente. Yung Senate President. Pinsan niya ang House Speaker. Hawak na nila. Pag ginawan ka ng kwento at pina-issue mo sa ICC na padala doon, basta mo na lang papadala. Di tapos ka na. Nagamit mo para sa kalaban mo sa politika. Hindi ganoon. Bago mo dalhin sa ICC, padaanin mo sa korte. Huwag niyong kaming niloloko. Hindi kami loko-loko katulad nyo. So I don't think that the boy Kasi pag hindi to sinagot ng korte, maraming makikidnap sa ating mga Pilipino. May kasunod pa to. Kaya dapat gawa ng paraan to ng korte. Lahat ng bagay dapat dumaan sa due process, dumaan sa korte. Locsin can now complain if RA 9851 was used by the government to surrender Duterte to the ICC. So I think he has the chance to make his protestations against the law, but he did not. He is a member of the House of Representatives during the time, and I believe sa ngayon ay ini-implement lang natin ang batas na ginawa niya mismo. Yes. Tuloy po ba na magte-testify kayo next week? Alam na po ba natin kung kailan exactly next week? Kasi alam ko parang may Kibuloy. conflict of schedule po kayo, no? In testify against sa kaso po ni Kibuloy. Yes, Or against on Kibuloy. October 23, I'm set to testify sa Pasig Regional Trial. Si Pastor Kibuloy naman ngayon, di ba? Nakikita nyo na. Yan ang taktika nila. Yun ituro. Idadivert nila na idadivert. Lumayo lang tayo sa issue ng ghost projects. Yan po yun. Kaya kaduda-duda, biglang lumutang to. Oo. Papasok ang Monday. Yan ang magiging issue nila. Yan ang magiging topic. Balik na naman kay Pastor Kibuloy. Court regarding dun sa pagka-aresto sa kanya dun sa Hindi nyo inaresto si Pastor Kibuloy. Huwag mong ibahin. Sumuko si Pastor Kibuloy sa ISAF. Hello, naalala mo yun? Huwag mo kaming lolokohin kasi nandoon ako eh. At alam ko yung unang interview mo. Hindi ko lang alam kung na-save to pero hihingin ko to doon sa ating mga kapatiran na nasa media. Tulala ka. That night, nang sumuko si Pastor Kibuloy, hindi mo alam ang nangyari. Hindi mo alam kung nasan. Basta nabalitaan mong sumuko, nasa interview mo yon. Nalaman mo na lang noong may lumabas ng pictures kasama si Abalos. Tapos kinabukasan may statement ka na naaresto. Hindi mo naaresto si Pastor Kibuloy. You are a failure considering you have 5,000 policemen inside KOJC for 16 days. You still failed. Ang masakit noon sa ISAP sumuko, hindi sa iyo. Masakit, no? Masakit pag failure, di ba? Davao. I'm going. Pupunta po ako at magte-testimonya laban sa kanya. Meron na pong initial talks. Alam po ba natin kung anong i-expect po natin dun sa mga sasabihin nyo or tatanungin po sa inyo?
Well, I think ako naman ay arresting officer lamang. Hindi naman ako ang complainant dyan sa case na yan. So I expect that the prosecution will present me in the matters regarding dun sa pagka-arrest sa kanya. Sir, hirit na lang ako ng isa ha. Balikan ko lang yung usapin tungkol kay former President Duterte. I understand, sabi niyo nga po, opinion nila yan kung sinasabi man nila na kidnapping. Pero recently, naglabas po ng statement si Congressman Pulong Duterte na parang ang sinasabi niya, something like hindi niya palalagpasin yung mga kidnappers ng kanyang tatay. What do you want to tell the congressman, sir? Well, naintindihan natin ang saloobin ni Congressman Pulong Duterte kasi syempre tatay niya yung apektado regarding this matter. Pero sa akin naman bilang isang pulis na nagpatupad at nanguna doon sa pag-implement ng ICC arrest warrant na yon based on the request of the Interpol, I believe na yan ay part lamang ng trabaho at ginawa naman natin ng tama ang ating tungkulin. Yan. Sa akin lang, Torre, sana huwag kang aalis ng bansa sa 2028. At sana, yung mga sinasabi mo, panindigan mo, sabihin mo pa rin sa 2028. Pag presidente na si BP Sara. Huwag kang tatakas, huwag kang babalimbing, huwag kang magkakasakit. Ha? Kasi si Tambi may sakit na rin. Mamaya pag-uusapan natin yan. Eto pa next. Tinutukso kayo, General ito. Torre, ni Ito pa, ito. Maganda tong nabudol siya ni Bongbong Marcos. ni former Senator Trillanes na pwede daw kayo mag-VP. Ano reaction niya sa kanyang pronouncement na kayo nasa listahan ng pinagpipilian? Si Trillanes. Gusto talaga maging relevant, no? I mean, nakita nyo na kung anong klaseng utak meron si Trillanes. Siya daw magiging VP. Sige, good luck. Pustahan tayo kung sinong makakalaban nitong Vice President na katandem ni VP Sara. Kung ito lang, baka hindi umabot sa 5% ang boto nitong animal. It's an honor. Thank you very much for considering me. Pero parang hindi ko kakayanin dahil pag PNP nga lang, 85 days nga lang ako, tanggal agad eh. So, baka naman pag nag-VP ako, na-impeach ka agad ako, baka 84 days lang o 83 days lang. So, I'm not very sure if I'm really ready to again hold sensitive position. Alam nyo, well, ang totoo, hindi ako sanay sa walang ginagawa. Pero it's really a big relief. Nang ma-relieve ay na-relief, may relief na dumating. Ayun, may relief. No, may natanggap si Torre. Kaya ka lumabas. So, para makisali ka sa mga unituro. Sino ituturo mo? Si Pastor Kibuloy. Sinong kikidnapin? Nagtatanong lang naman. Di kita pinagbibintangan. Si Bato. Makikisali to. Ay, sali sa diversion to. Din. Pero, ayun na, parang marami ng time, maraming oras para sa mga ibang gagawin. Anong mga ginagawa niyo, sir? Yeah. So, since August 26. Naka-leave pa lang naman si sir. Oo, August 26 to October 31 natang leave ni sir eh. Yeah. For one, may mga family business na inaasikaso. So, Contractor ka na rin. Anong proyekto binigay sa'yo? Ghost projects? Hindi, tatanong lang may business. Timpayaman. where I'm trying to immerse again myself sa mga ginagawa ng pamilya. Pero sir, syempre nandyan pa rin yung question na offer about dun sa position sa government. So I wonder, may update na po ba kung ano yung tinutukoy ng Malacanang na posisyon na gusto nilang i-offer sa inyo? Di ba tinanggal to? Sinibak to na PNP chief. Pero sabi, meron kasing papatrabaho sa kanya. May magandang offer. Ililipat siya sa magandang posisyon. Meron na ba? Yan ang tinatanong ng reporter. Tingnan nyo ano sagot ni ito. Naku, wala po. Nako. Wala po. Nabudol ka rin. Welcome. Welcome sa mga loyalistang tanga. Budol lang animal. Po talaga. There's
Kasi, well, una-una, nakalive ako. Kaya, Mm-mm. most probably, we'll wait until matapos ang leave ko at kung ano man ang mga bagong trabaho Wala. na ibibigay. Wala O ka. kasi syempre, ang curious kami. Baka meron bigay sa'yo, kung sino ulit papadukot. General Torre, mainit kasi ngayon yung usapin tungkol Ano? dun sa anomalies ng flood control at nariyan po ang Independent Commission for Yan ang maganda. Lumutang siya at malaki ang problema sa ghost projects, di ba? Ang tanong, ano ang magiging papel nito sa diversion? Sigurado yan. Hindi ito bibigyan ng trabaho para talagang mag-imbestiga. Ang gagawin nito, diversion. Yan ang gobyerno ngayon. Diversion, diversion, diversion. Basta hindi makarating sa mastermind. Tanong ko sa inyo, ano sa tingin ninyo ang ipapatrabaho ditong diversion? infrastructure. So I wonder, hindi po ba inalok sa inyo yung pagiging special advisor, investigator? Uy, teka muna. Filled up naman ang Yeah. ICI na ICI. and they're going full steam. Sir, ano po ang aasahan namin sa inyo sa pagbabalik po ninyo after ng leave? Maybe I will. I'm not very sure kung ano ang ibibigay sa assignment. Ang unang-una sigurong harapin ko ay napakarami ng kaso na nagpa-pile up sa akin regarding sa KOJC case. Kasi meron namang dumating last week na kaso laban sa akin ng isang member ng KOJC. Kasi ang pagkarinig ko, ang strategy ng KOJC is that the same case shall be refiled again and again by each of their members individually. Pag ma-dismiss yun, Hindi ganon. Sinisisi na naman. Kasalanan naman ng KOJC. Madumi sila, malinis ka. Maitim sila, maputi ka. Wow, may ganon. Brad, maraming nasaktan sa loob, sir. Nakita namin yun. Na-video ko yun. Nasa live namin yun. Huwag nyo kaming lokohin. Maraming nasaktan dun. Pambihira. Armado yung mga pulis mo, sinasaktan yung ba? Huwag mo ibaling na naman na didemand. Natural. Pag may sinaktan ka ba ron? Wala namang ginagawa. Naglalabas lang ng saloobin. Hindi naman nananakit. Di ba? Masama ba yun? Wala na ba tayong freedom of speech? Ano ba tayo? Komunista na? Oh. Kita na, ang dami naming naka-live doon. Nakita ng buong Pilipinas yun, daming nasaktan. Nakatumba na nga, sinisipa pa eh. Gusto mo hanapin ko yung video? Sabihin mo lang. Lalabas namin yun para madali naman kaming kausap. Natumba na. Tinatadyakan pa. kahit na ito ay harassment cases lamang, kailangan ko pa rin sumagot. At pag iba na ang complainant, sasagutin ko uli. At ina-expect ko that they will be filing this case again and again. At ito nga, nakita ko na, may pangatlong case na, pangatlong private individual na nag-file sa akin ng kaso. Dahil ang mga naunang kaso na i-final nung... Tingnan mo yung file, yung kasong final mo? Ha? Kila Banat Bay? Kila, dismiss. Diba? Kila ka Eric? O, dismiss. Diba? Banggitin mo dyan. Banggitin mo. Sige. Ikaw ngayon ang makakasuhan. Dismiss na yun eh. Dalawang ibang individual ay na-dismiss na rin. So pare-parehong case. Okay. Oo. Sinabi na ni General Torre kanina na siya ay hindi mo na interesado sa mga usapin ng pagtakbo dahil tatakbo siya para sa fund run niya. Literal na, Pinapaalala takbo. namin sa Laguna to. Pero tinutukso kayo, General Torre, ni former Senator Trillanes na pwede daw kayo mag-VP. Ano reaction niya sa kanyang pronouncement na kayo nasa listahan na pinagpipilian? Nasagot na yan. So, baka naman pag nag-VP ako, na-impeach ka agad ako, baka 84 days lang o 83 days lang. Galagad eh. So, Di ba? Saglit lang siya naging PNP chief na si Baco. May impeach ka talaga. baka naman pag nag-VP ako, na-impeach ka agad ako, baka 84 days lang o 83 days lang. So, I'm not very sure if I'm really ready to again hold sensitive position. Maybe I'll just relax lang muna. At Fund run muna. No? Fund run. pandron na lang muna para makapag... Sipin mo magsasama sila ni Risa. Bagay kayo. Oo. Marami kayong
common denominator ni Risa. Marami. Sabagay, kakatakot kalaban kayo sa eleksyon. Imagine niyo Risa tandem and Torre. Desperado mga animal. Alam nila talagang wala silang patutunguhan. I mean, sino? Dati ang pambato ni Bongbong, si Tambi. Wala na. Sino pa? Sinong kakalaban kay Sara? Wala. Wala na silang pag-asa na hindi manalo si VP Sara sa 2028. Kaya ang talagang pwede na lang nilang gawin kay Sara ay patayin, na wag naman sana nilang gawin, or kasuhan, pa-impeach. Pero kung legal na eleksyon, yung walang Garcia effect, malabo. Sino? Sige, si Torre, Risa, Tambi, Tulfo, ewan ko sa inyo. At next, kaya naman, sabi ko, talagang wala nang patutunguhan tong investigasyon. Di ba? Investigasyon, may ghost projects, tapos ang kinakausap ni Bongbong Marcos, ghost din. Sabi niya, PBBM nakakausap ang ama. I might creep people out but I have long conversations with my father still. Okay, I mean, I think what did my dad do, it was a similar situation that I saw my father in, and what did he do? Alam nyo, eto si Bongbong Marcos. Ako sa tingin ko lang malubha na ito. Malubha. Baka ito malapit ng maganon, matigok. Kasi hindi po threat yan hindi po threat. Yan po ang katangian. Hindi ako naniniwala dito. Okay? Maliwanagin ko lang, hindi po ako naniniwala dito. Pero maraming nagsasabi na pag nakakausap mo na daw yung ng madalas, yung iyong yumaong sinusundo ka na. Yun ang sabi Hindi ko, I mean, hindi po yan pinapaniwalaan sa aming reliyon, no? Pero yan ang sabi ko, Choli, parang sinusundo na siya ng tatay niya. Kasi madalas na sila mag-usap. That is not normal. Na hindi ka makatulog dahil kausap mo parati yung tatay mo. Yung tatay mo matagal nang patay. Iba'y pambihira. Sundot yan. Ay, sundo na yan. Baka sinusundot ka na. Oy, tumigil ka na. Kanakaw. Dinaig mo ko, animal. Baka ganon. Sunduin na kita. Tatandaan natin, kayo man ang hustisya dito sa mundo, may hustisya sa langit. Yung ginagawa nyo magpinsan ngayon, may problema tayo sa ghost projects, pinaasa nyo pa sa iba. Yung mga tumulong sa inyo like Duterte, Pastor Kibuloy, BP Sara, at marami pang iba, Chavit Singson, instead na hindi nyo trinaydor pa ninyo. Obviously, kitang-kita ng taong bayan, yung tatay mo hindi maililibing sa libingan ng bayani kung hindi kay PRRD. Yung tatay, ikaw, hindi ka makakabalik. You will never become a president kung wala kay BP Sara. Alam mo yan, alam ng pamilya mo yan. Ang hindi lang nakakaalam niyan si Trillanes. Talaga may trililing na yun si Trillanes No? Pero pag ganito na ang presidente natin, parang sabi nga ni Kiko Barsaga, masahol pa sa adik. So, ewan ko, kayo mag-decide. Pakilagay nyo dyan sa comment section. Yan ba ay, ano ba sinasabi nila doon? Pangitain na sinusundo na at may malubang kalagayan si Bongbong Marcos at sinusundo na ng kanyang tatay. I don't know. Basta ako, sa aking paniwala, hindi po ako naniniwala sa mga sundo-sundo na gano'n. No? In-explain ko lang dahil narinig ko yan na pag grabe na kagahaman ang ginawa sa taong bayan, dumarating din sa point ng tao, kahit ikaw po ay hindi Kristiyano at ikaw hindi maka-Diyos, makokonsensya ka. And then you will talk to these entities. No? But kayo po mag-decide kung grabehan na ba. As for me, grabe ang ginawa nitong magpinsan sa Pilipinas.
daming namamatay sa lunod, sila sa karangyaan. Yung dating Pangulo na nilinis ang kalsada sa mga adik tsaka sa komunista, pinakidnap. Di umano. You deserve it. Yan na sitwasyon mo. Hindi ka makatulog, kausap ang tatay. Wag naman sana na ayan na, sundo niya. Next po tayo. Eto, good news para doon sa mga mahilig sa noontime show. Babalik na po ang Itbulaga sa Senado. sabi ni Tito Soto, sabi nitong tuta na ito, sabi niya, hopefully, makatawag kami ng meeting very soon before the end of October. And then, hopefully, may hopefully ka pa, nakausap mo na si Lacson. Ano kayo, wala kayong GC? Hindi kayo nagtatawagan? Baka constant communication kayo doon sa bossing ninyo. Sa Malacanang. Sa Kongreso. Baka medyo makumbinsi natin si Senator Lacson na bumalik. Wag na! As Senate Blue Ribbon Chairman. Karamihan ng kasama ko sa majority gusto siya bumalik. October 18. Niloloko mo pa kami ni Mal. Ikaw tuta ka talaga, Soto. Baka may usapan na itong dalawa. Sige na, bumalik ka na. Oo, baka kinausap siya ng palasyo o kinausap siya ng house, yung bossing doon. Balik ka na kasi matutumbok na tayo. Delegates, balik ka na. Kasi baka pa umupo si Marcoleta, yari. Patay ang hari. So balik ka na. Harangan natin. Let's protect the king. Baka nasabihan ng ganyan. Tapos si Tito naman, kunwari, kailangan para mag-meeting, para mapag-usapan, kasi karamihan ng kasama niya, Itbulaga. Pambihira. Ano mo nangyari dyan sa investigasyon na yan? Naging noontime show. Katawa-tawa. Parang naging circus. Naging, naging comedy show. Itong Blue Ribbon Committee. Yung Senate as a whole. You are a disgrace. Sinisira niyo yung institusyon. Alam mo yung mga politiko, dapat hindi nila sinisira yung institusyon nila. Because you people come and go. Pero yung institution will stay. Tingnan mo yung Congress. Wala na. Sabog na. Sinira Grabe gahaman. Kung hindi mapapanagot si Tambi, yung tiwala ng taong bayan sa Kongreso hindi nababalik kahit anong gawin. Yung tiwala ng taong bayan sa Kongreso na hindi uulitin yung kanilang manipulation pagdating sa pera ng taong bayan, mawawala. Kasi na-expose sila na ganito pala kalakas ang Congress. Pag tinulungan ng presidente, yung capacity nila makakuha ng pera ay sobrang laki. So, pag hindi mapanagot si Tambi or hopefully pati ang presidente, yung kongreso na yan, magpapatuloy yan. Yung ipapalit mo dyan, ganyan din ang gagawin. Hindi lang flood control, iibahin lang. Pero yung sistema, parehas, mangungurakot at mangungurakot. Until such time, tipyasin yan. Pag natapyas na yan, saka lang maaayos dahil naturuan na ng leksyon. Pero until ang mga Senate President and House Speaker are clowns, walang mangyayari sa atin. So abangan natin next week ang noontime show. Senate noontime show. Maraming salamat po sa lahat. Huwag pong kakalimutan na i-like po itong video na ito. And sana dun sa mga di ko pa subscriber, ay mag-subscribe po kayo. Maraming salamat po. God bless everyone. Thank you po.